sila na lang ang artista ng ABS-CBN na malakas ang hatak sa takilya kaya di nila pababayaan. Kaya this 2026 ay sila pa rin ang mamamayagpag at sila pa rin ang malakas sa tambalan. Basta wait na lang natin kung kailan ang kasal nila kasi nagsasama na silang dalawa. Kaya take advantage of this opportunity kasi sayang lang yung privilege na it will knock once in their lifetime. So enjoy mo ang Kim Pao dito sa oportunidad na dumating sa buhay nila. Anyway, 36 pa lang si Kimi, si Bea Alonso buntis at the age of 37. Si Jay, sana maunang mag-asawa at mabuntis kasi 37 na rin siya o baka buntis na rin kay Eko. God bless them all and happy New Year to all. Maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. I don't think so, nabuntis po si Bea Alonso. Parang fake news naman po ata yan or hindi lang ako updated, no? So sana nga po ay mabuntis na po sila. Dahil alam naman natin na nagkakaedad na po sila mga kakimpaw. At sumunod naman si Chinita Princess at sana po ay makasal na din siya kay Paula Avellino kasi alam naman natin mga kakimpaw na pagsapit po ng 38 to 39 to 40 medyo mahirap-hirap na po yan magkaanak. Diba? Sana wag sayangin ni Chinita Princess yung pagkakataon, ganun din ni Paula Avellino, di ba? Hanggat po pwede pa po si Chinita Princess mag-anak, sana wag po nilang sayangin yung pagkakataon na binigay sa kanila. Kasi mahirap pong tumanda ng wala pong anak, mga kakimpaw, di ba? Sariling anak mo, nahanap-hanapin mo pagdating ng panahon. And I'm sure, pagsisisihan pag hindi po yun nangyari. Although meron pong pinapreserve na Zell or Excel sa Chinita Princess, pero iba po talaga pag sa sinapo po na nagmula ang anak. Kaya sana wag pong sayangin ni Kim and Paula Avellino ang napaka-importanting pagkakataon na binigay po sa kanila ng may kapal. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa araw na to ng Sabado. At unahin na nga natin pag-usapan ang tungkol kay Kim and Paula Avellino. So still nananahimik pa rin si Kim and Paulo. Tanging mga promotion lamang po na video ang inilalabas nila sa kanilang social media account. Isang patunay na talaga namang nag-e-enjoy sila ngayong holiday na siyang deserve naman nila mga kakimpaw dahil nitong mga nakaraan diba super busy po ni Kim and Paula Avellino. So ito yung panahon na nag-e-enjoy sila, nagsusulog po sila kasama syempre yung mga mahal nila sa buhay or po pwedeng silang dalawa lang mga kakimpaw sapat na kasi sobrang extra special talaga ng Christmas ni Chinita Princess kumpara nitong mga nagdaang taon, 'di ba kasama po yung kanyang pamilya. Si Kim Chiu ngayon parang missing in action po sa Chiu family. Wala po siya mga kakimpaw. Ibig sabihin kasama siya ni Paula Avellino. So sinulit nila ang kanilang mga oras and free time na kasama ang isa't isa. Siguro kasama po yung family ni Paulo. Diba? Pwede rin na nasa ibang bansa. So wala kasing nakakakita mga kakimpaw kasi very private. Sobrang private at pribado nilang dalawa mga kakimpaw to the point na walang nakakaalam kung nasaan sila mga kakimpaw. Sobrang tahimik. At meron nga pong lumabas na write-up sabi dito, pamilyang-pamilya na. Kim Chiu at Paula Avellino may pasabog sa New York. Kasama si Aki, hindi na maitago ang kilig sa pagitan ni Kim Chiu at Paula Avellino habang kasamang anak ni Paulo na si Aki sa isang sikat na mall sa New York. Ito na nga ba ang kumpirmasyon na hinihintay ng lahat, silipin ang kanilang matatamis na sandali at ang shopping spree na puno ng pagmamahal. Alam nyo mga kakimpaw, nakakatuwang malaman na kung totoo man itong sulat or write-ups sa Sikat Scoop. So, syempre, binasa natin yan. Sabi dito sa mundo ng showbiz, kung saan ang bawat galaw ay binabantayan at ang bawat titig ay binibigyan ng kahulugan, tila isang napakagandang seri ang nagaganap sa gitna ng mataong siyudad ng New York. Hindi ito isang eksena mula sa isang pelikula, kundi isang tunay na buhay na kwento ng pagmamahalan, pagtanggap at pagsasama ni Kim Chiu at Paula Avellino kasama ni Paulo na si Aki. Ang kanilang pagmamasyal at shopping spree sa New York Mall ay naging sentro ng atensyon ng mga netizen at tagahanga na matagal nang nag-aabang sa estado ng kanilang relasyon. Ang New York ay kilala bilang lungsod ng mga pangarap, ngunit para sa Kim Pao, tila ito ay naging saksi sa pagbuo ng isang pangarap na pamilya. Sa mga lumalabas na ulat at video, makikita ang kakaibang saya sa mukha ni Kim Chiu habang kasama ang mag-amang Paulo at Aki. Hindi maitatago ang natural na daloy ng kanilang pag-uusap at ang komportableng pakikitungo ng bawat isa
Ang pagbisita lang ito sa Amerika ay hindi lamang para sa trabaho o bakasyon, kundi isang pagkakataon upang mas mapalalim ang kanilang ugnayan, lalo na ang relasyon ni Kim sa bata. Si Aki, ang uniko iho ni Paulo, ay tila mabilis na napamahal sa tinaguriang Chinita Princess sa kanilang pagmamasyal. Kitang-kita ang pagiging maalaga ni Kim mula sa pagpili ng mga damit hanggang sa pagkain. Hindi nalalayo ang atensyon ni Kim sa bata. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabing si Kim na nga ang soon-to-be mommy sa buhay ni Aki. Ang pagtanggap ni Kim sa nakaraan ni Paulo at ang pagyakap niya kay Aki bilang bahagi ng buhay ng aktor ay isang katangiang hinahangaan ng marami. Sa gitna ng mga batikos at pangungutya ng ilang mga haters, nananatiling matatag ang dalawa. Ang kanilang tugon, isang matamis na ngiti at masayang pagsasama na hindi kayang tibagin ng anumang negatibong komento. So masaya po ako mga kakimpaw, and alam kong tayong lahat ay masaya dito. Mula ang write-ups na to sa Sikat Scoop, kung may katotohanan man nga ito, nako, magdidiwang tayo mga Kimpaw fans kasi syempre nag-i-enjoy si Chinita Princess kasama po ng mahal sa buhay ni Paolo Avellino. Mainit na mainit talaga sa usapan ng mga fans ang hinihintay na kasalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino, kahit wala pa namang opisyal na kumpirmasyon mula sa dalawa. Narito ang mas malalim na reaksyon at pagbasa sa sitwasyon. Una sa lahat, maintindihan kung bakit umaasa ang mga fans. Sa bawat proyekto, interview at simpleng kilos ni Kim at Paulo, ramdam ng marami ang natural na chemistry at respeto nila sa isa't isa. Hindi pilit, hindi scripted, kaya para sa fans, parang iba ang koneksyon. Dahil dito, madaling mabuo ang pangarap na sana'y mauwi ito sa kasalan. Pangalawa, ang kultura ng fandom sa Pilipinas ay talagang emotional at invested. Kapag nakita ng fans na masaya, inaalagaan at tila komportable ang dalawang artista sa isa't isa, agad itong nagiging simbolo ng sana forever na. Para sa marami, ang kasal ay hindi lang personal na milestone kundi parang tagumpay rin ng fandom na matagal nang sumusuporta. Gayunpaman, mahalagang manatili sa realidad. Hanggang ngayon, wala pang malinaw na pahayag sina Kim at Paulo tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ang mga kilos na nakikita ng publiko ay maaring bunga ng profesional na samahan, pagkakaibigan o pribadong ugnayan na hindi pa handang ibahagi. Hindi rin dapat madaliin ang mga ganitong bagay, lalo na ang kasal na isang napakalaking desisyon. Isa pang punto, pareho silang busy at may kanya-kanyang priorities. Si Kim ay patuloy na aktibo sa showbiz at negosyo, habang si Paulo naman ay kilala sa pagiging pribado at mas focus sa kanyang craft. Posibleng mas gusto muna nilang palalimin ang kanilang personal na buhay ng tahimik, malayo sa pressure ng publiko. Sa huli, maganda ang suporta at kilig ng fans, basta't may kasamang respeto. Kung dumating man ang araw na ikasal sila, siguradong magiging masaya ang lahat. Pero kung hindi pa, or kung hindi man mangyari, mahalagang igalang ang desisyon nila bilang individual. Ang pinakamahalaga, hayaan nating sila ang magkuwento ng sarili nilang love story sa tamang oras at sa paraang komportable sila. Hanggang doon, suporta, kilig at respeto muna ang pinakamagandang regalo ng fans. Para sa akin, ang balitang hinihintay ng mga fans ang kasalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay mas refleksyon ng matinding suporta at imahinasyon ng fandom kaysa sa isang kumpirmadong realidad. Natural lang na umabot sa ganitong puntong usapan dahil sa malakas na chemistry, consistency ng closeness, at positibong aura na nakikita ng publiko sa kanila. Para sa mga fans, hindi na ito basta kilig. Parang nakikita nila ang ideal partnership. Kaya ang kasal ang nagiging simbolo ng ultimate happy ending. Pero mahalagang tandaan na wala pang opisyal na pahayag mula kina Kim at Paulo. Kaya sa ngayon, ang balitang ito ay nananatiling haka-haka at wishful thinking. Hindi rin masama ang umasa, basta't hindi ito nagiging pressure o pamimilit sa dalawa. Sa mas malalim na usapin, ipinapakita rin ng balitang ito kung gaano kalakas ang impluensya ng fans sa naratibo ng showbiz. Isang tingin, isang kilos o isang proyekto lang, pwede na agad itong humantong sa usapang kasal. Dito pumapasok ang responsibilidad ng publiko na irespeto ang personal na buhay ng mga artista. Sa kabuuan, masasabi kong maganda ang intensyon ng fans, puno ng suporta at pagmamahal. Wala pang sapat na batayan para sabihing papunta na ito sa kasalan. Dapat manaig ang respeto at tamang hangganan. Kung dumating man ang tamang panahon at totoo ang balita, mas magiging espesyal iyon dahil kusang loob at hindi bunga ng pressure. Hanggang doon, mas mainam na suportahan mo na sila bilang mga individual at profesional,
kung ano man ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Ang balitang ito ay nagpapakita kung gaano kalakas at emosyonal ang koneksyon ng mga fans sa kanilang mga iniidolo. Sa loob ng maraming taon, nakita ng pamistry ni Kim at Paulo sa kanilang mga proyekto at pampublikong appearances. Hindi lang basta on-screen chemistry. Para sa maraming fans, ramdam nila ang totoong pagkakaintindihan, respeto at pagmamahal na tila nagmumula sa labas ng kamera. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ang kasal nila ay nagiging malaking usapin at pangarap para sa mga tagahanga. Ang reaksyon ng fans ay puno ng kilig, excitement at mga haka-haka na normal lamang sa kultura ng fandom sa Pilipinas. Madali silang nadadala sa mga sweet moments ng dalawa, sa bawat larawan, interview o simpleng pagtatagpo na nakikita nila sa social media. Para sa mga ito, ang kasal ay parang natural na susunod na hakbang sa kanilang ideal love story, isang simbolo ng happy ending na matagal nang hinihintay. Gayunpaman, mahalaga ring tingnan ang ibang aspeto ng balita. Sa kabila ng haka-haka at excitement, wala pang opisyal na pahayag mula kina Kim at Paulo tungkol sa kanilang tunay na plano sa hinaharap. Maaring ang kanilang closeness ay bunga lamang ng matibay na pagkakaibigan o profesional na relasyon. Ang pressure mula sa labis na hype ng fans ay maaring maging pabigat sa kanila, kaya dapat manatili ang respeto sa kanilang pribadong buhay. Bukod dito, parehong abala at may kanya-kanyang priorities ang dalawa. Si Kim ay aktibo sa showbiz at negosyo, habang si Paulo naman ay kilala sa pagiging pribado at focus sa kanyang craft. Ang pag-aasikaso ng kanilang karera, proyekto at personal na buhay ay nangangailangan ng oras at espasyo, kaya maaring hindi pa sila handa na ibahagi ang detalye ng kanilang relasyon o anumang plano sa kasal. Sa huli, ang balitang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at emosyonal na koneksyon ng fandom, pati na rin ang malalim na pagmamahal at suporta na inilalaan nila sa mga iniidolo. Subalit, ang pinakamahalaga ay ang respeto sa desisyon at privacy ni Kim at Paulo. Ang kanilang love story, kung kailan man ito ibabahagi o mauuwi sa kasal, ay mas magiging espesyal kung kusang loob at hindi dala ng pressure ng publiko. Para sa fans, ang magandang balita ay hindi lang ang potensyal na kasal kundi ang patuloy na pagsuporta, pagmamahal at pagrespeto sa dalawang individual. Hanggang sa tamang panahon, mananatili ang kilig at excitement at ang kasal, kapag dumating man, ay magiging katuparan ng kanilang pinakahihintay na happy ending. Marami pang pwedeng idagdag sa balitang ito para mas malalim at mas malinaw ang konteksto. 1. Kasaysayan ng kanilang relasyon sa publiko. Maaring banggitin kung paano nagsimula ang pag-usbong ng chemistry ni Kim at Paulo sa mga proyekto nila, pati na rin ang mga moments na nagpatibay ng haka-haka sa kanilang relasyon. Halimbawa, mga interviews, photos o social media interactions na nagbigay ng clues sa fans. 2. Reaksyon ng fans. Pwede ring ilahad kung paano talaga tumutugon ang Kim Pao fandom sa balita. Excitement, kilig, at minsan ay overthinking sa bawat galaw ng dalawa. Makikita rito kung gaano kalaki ang impluwensya ng fandom sa pagbuo ng narrative ng kanilang love story. 3. Perspektibo ng showbiz. Pwedeng idagdag ang dynamics ng showbiz sa Pilipinas kung paano nagiging usap-usapan ang personal life ng mga artista at paano ito nakakaapekto sa kanilang reputasyon at karera. 4. Privacy at respeto sa artista. Mahalagang paalala na kahit puno ng haka-haka at kilig ang fans, dapat igalang ang desisyon at privacy ni Kim at Paulo. Hindi pa rin natin alam kung sila mismo ang nagplaplano o kung handa na silang magbukas tungkol sa kanilang personal life. 5. Posibleng susunod na developments. Maaring isama rin ang speculation ng fans kung ano ang maaring mangyari. Engagement, kasal sa hinaharap, o simpleng pagpapakita ng closeness ng hindi pa opisyal na relasyon. Maaari rin banggitin ang posibilidad na ang dalawa ay mas focused muna sa career bago magdesisyon tungkol sa kasal. Kung gusto mo, pwede rin akong gumawa ng pinagsamang artikulo o reaction piece na may ganitong mga dagdag na impormasyon para mas kumpleto at mas engaging para sa mga fans. Gusto mo ba gawin natin iyon?